Magandang oras mga kababayan, mga kakulinboy. Ako, kalat na talaga ang isyu ngayon ng sabungerong nawawala sa Pilipinas. Ito yung nangyari noong 2021-22 na pagkawala ng 100 mahigit na sabungero na di umano ay inilibing dyan sa kinakailaliman ng Taal Lake, malapit sa Taal Volcano. Kaya ngayon ay merong lumutang. Ito na nga si ang witness, star witness, ang whistleblower, walang iba kundi si alias Tutoy. Sa totoong pangalan ay si Patidungan, dating security chief ni walang iba kundi itong mayaman na businessman si Atong Ang, may-ari ng Isabong. Okay, so dahil sa mga aligasyon na ito ay lumitaw si Atong Ang para linisin ang kanyang pangalan tungkol sa pagdadawit sa kanya, pagtuturo sa kanya na numero unong utak at mastermind sa pagkawala nitong mga sabungero. Kaya dito sa balitang ito, courtesy sa atin ni Cheryl Kusem ng TV5, ay atin mapakinggan ang kanyang interview mismo kay alias Totoy. Narito ang video. Nakakausap natin si Julie Patidongan alias Totoy. Magandang tanghali sa iyo. Magandang tanghali, Cyril. Hingin ho muna namin ang inyong reaksyon sa 5 kasong inihain ng negosyanteng si Atong Ang labang sa inyo ngayong araw. Gusto ko lang malaman kung ano yung kinaso niya. Yung katulad, may isang binanggit niya na extortion daw. Sa katunayan, 4 days ago, yung si Atty. Carol, nakasama niya, nagpadala ng sulat niya na recantation para pirmahan ko kapalit ng 500 million halaga. Ngayon, binaliktad niya dahil hindi ko tinanggap, dahil hindi kaya ng konsensya ko at Hello, sir? namatayan. Sorry. Kaya sabi ko, ang fake billionaire ko daw, sinagot ko lang na gano'n ang nangyari, na extortion ang ginawa niya sa akin, na sa katunayan may black and white na recantation na binigay sa akin para papirmahan, para baliktarin lahat ng sinasabi ko. Mr. Atong Ang, yan lang masasabi ko sa iyo. Huwag ka magtago sa katotohanan. Alam mo to, ikaw mismo nag-utos sa akin at ikaw mismo ang nagsabi dyan sa grupo ng mga pulis na iligpit na yan. Okay. So, ano mo sabihin na hindi ko alam? 15 years, almost 15 years na tayo nagsama. Bakit sabihin mo, ako pa ngayon nagsisinungaling? Mr. Atong Ang, ano nangyari kay Chavit noon? Na ginulo mo, napatayin nyo rin. Tingnan mo, nagulo rin ang buhay mo. Ngayon, kumuha ka pa ng witness na yung nagbitbit sa missing sabungero, yung nakapula kanina na sa likod mo, na si Rogelio Toto Burican, at saka yung nakasombrero na naka-white, na si Rodelo Anigig, sila ang bumitbit na nakuna na binalita sa Channel 7. Para alam mo lang, magtago sa palda ng nanay mo, Mr. Atong Ang. Ayan, so meron palang ito, no? Merong kompetensya si Chavit Singson tsaka ito. Kaya pala merong barong na duguan si Chavit, no? Yung nakalagay sa kanyang gallery, sa kanyang collection, yung pinakita sa Pinoy Porn Stars na barong ni Chavit na ang daming tama ng bomba. Baka ito yung nagpatira. Kaya ngayon binabaliktad nila, pinapalabas nila na itong witness ay walang kredibilidad dahil ang witness daw ay kriminal, ang witness daw ay magnanakaw, ang witness ay rapist, ang witness ay extortionist. Lahat na lamang ng masasama ay tinatapon nila ngayon kay alias Tutoy. Ito yung unang paggiba o pagdestroy sa imahe ng star witness, ang sirain ang kredibilidad niya. Kaya diyan masisira yan kasi ang dami-daming ginagawa ni Atong na pagsira nito. Marami din silang pinalabas na mga
ebidensya noong magkakunsaba pa. Siyempre, hindi naman inamin ni Tutoy na malinis siya, di ba? Kasi nasa illegal nga sila na business. Kaya pareho silang mga illegal. Ang point dito ay yung kasalanan. Nilalayo nila eh. Nilalayo nila sa issue ng mga nawawalang sabungero. Ang issue dito ay mabigyan ng hustisya ang nawawalang sabungero. Hindi ang issue kung sino ang magnanakaw, sino ang extortionist. Nilalayo ng abogado, nilalayo ni Atong ang issue ng mga namamatay na sabungero. Kaya kahit na masamang tao itong si alias Tutoy, ang pinag-usapan dito ay mailabas ang katotohanan sa mga nawawalang sabungero at maituro talaga dito. Maituro kung sino ang mastermind sa pagdukot sa pagkawala ng mga sabungero na yun. Kahit na magnanakaw yan o rapist yan si Tutoy, wala yan, walang kwenta yan. Ang ano diyan, kung totoo ba ang sinasabi ni Tutoy na ang mastermind nga sa pagkawala ng mga sabungero ay itong si Chikwa, di ba? Nilalayo nila eh. Kanina ko ba pinanood yung sinasabi ng kanyang attorney na si Katipunan Carol ba yun? Na masamang tao daw, walang kredibilidad si Tutoy. Oo nga, masamang tao yan, pero paano kung totoo ang sinabi niya na si Mr. Chikwa ay siyang talagang mastermind? Sino ba namang mas mayaman pa dyan? Wala naman, di ba? Sa kanilang circle ay merong Plus Alpha, tinatawag Alpha, merong Bravo Group. Ang Bravo Group ay nabilong itong si alias Tutoy. Si alias Tutoy nga pala ay milyonaryo yan. Inamin yan ni alias Tutoy na naging mayaman siya dahil sa negosyo ni Atong Ang. Of course, meron siyang share sa mga ano diyan, di ba? Sindikato eh. Kaya madaling mamilyonaryo ang taong sindikato. Pero madali ka ring singilin ng karma, di ba? Kaya itong mga extortion ni Atong Ang, totoo yan, pero ganon talaga sa underworld, sa mga sindikato, ang daming extortion diyan. Ang pinag-usapan kasi dito ay kung sino talaga ang mastermind. Hindi na natin pag-usapan kung ano yang si Tutoy. Ang importante, mga kababayan, maituro ni Tutoy kung sino talaga ang mastermind sa mga sabungero. Kasi ito yung issue eh. Hindi, ang sa kanila, binalikan nila yung kaso ni Tutoy na ng rape daw, nag-extort, nag-kidnap, kay kung ano-ano na nanggagahasa daw. Iba naman yan na kaso. Ang tinitingnan na kaso dito ay ang sa sabungero issue. Diba? Nilalayo nila eh. Kasi gusto nilang mawalan ng kredibilidad si Tutoy. Pero kung ako ang diyan, ako ang judge, hindi ko titingnan yung mga kaso ni Tutoy na naman yan, understandable naman na si Tutoy talaga ay isang taong underground din at mayroong masamang record. Ang importante dito na magsasabi siya ng totoo at totoo yung tinuturo niya. Ngayon, kung tingnan naman natin, sino bang dapat ituturo sa Alpha Group, sa Bravo Group? Ang pinaka-lord nila dyan ay walang iba, Atong Ang eh. Di ba? Sino ba namang ituturo? Di ba ang pinaka nila, pinaka-lord, pinaka-chief executive kung business pa yan. Kaya walang iba. Walang iba na nag-control ng kanilang grupo, kundi si Atong Ang, sa palagay ko lang yan, mga kababayan. Sa inyo, anong masasabi nyo? Sino ba nag-utos sa mga sabungero? Alangan naman na si alias Tutoy, di ba? Si alias Tutoy, busing niya si Atong Ang. Kaya ang lahat ng utos diyan sa grupo na yan, nanggaling talaga yan sa pinuno. Kasi kung mayroong mangyaring ganyan tapos hindi alam ng pinuno, ay magagalit talaga ang pinuno diyan. So wala nang ibang pinuno pa diyan kundi itong si Mr. Chikwa. Balik tayo dito sa ulat, courtesy sa atin ng One News TV. Narito si Sherer Kusim at alias Tutoy. Okay, 5 kaso po ang inihain sa inyo. Yung sinasabi natin na extortion, ang sinasabi nyo po ay mayroong idinraft na recantation na para pirmahan nyo. At pag pinirmahan mo yon ay bibigyan ka ng 500 million? Ganun po ba yon?
Bayan, hindi kaya ng konsensya ko at pamilya na dito ang pinag-uusapan. Pero ang sinasabi ho nila ay kayo ang nangingikil sa kanila at 300 million pesos at nag-iikot daw ho kayo para nga doon. At mayroon din daw silang mga pruweba and mga messages and pieces of evidence na makapagpapatunay na kayo ay nangingikil. Nakakatawa naman, isang bilyonaryo, isang makapangyarihan na tao, kikilan ko. Ubod ng sinungaling yan, Azirel. Alam mo na yan. Kaya katulad ng sinabi ko kanina, ang ganyang mga witness against sa akin, yun yung suspect na bumitbit ng dalawa, ng nawawalang missing sa Bungero. Yun yung si Rodelo Anigig at si Toto Roger Burican. Yung nakapula kanina, yan yun. Kaya kong patunayan at mayroon akong lahat ng sinuot niyan at may tato yan sa paa. Kahit tingnan nyo yung video, may tato sa paa yan si Rogelio Toto Roger Burican. Ito mga kababayan, sa tingin ko naman ay talagang credible witness ito. Hindi na natin tingnan kung ano ang background nitong si Toto. Yung importante, totoo yung sinabi niya at tinuro niya na si Atong Anga ang mastermind. Kasi dito nagkaroon sila ng away dito ng Bravo Group ng Sabungero at Alpha Group. Ang Alpha Group ay ito yung pinakamataas na division o grupo ng Sabungero diyan. At yan ay, ang leader din ay si Atong ang leader ng Alpha at Bravo Group. Ngayon sa Bravo Group ay dalawa ang nangingikil daw yan. Yung kasama daw ni alias Toto yung isa, yung si Brown. Si Brown yung kumikilos, yung naglilibot, hindi si Totoy. Pero tinuturo nila na si Totoy para mawalan nga ng kredibilidad. At hindi naman pala tinanggap ni Totoy yung 500 million na alok sa kanya para baliktarin ang kanyang salaysay. Ngayon kahit baliktarin pa yan ni Totoy ay lagot pa rin siya. Talagang diduin siya eh. 15 million ang bounty sa kanyang ulo. Ang liit naman. Nakapagbayad nga ng ng 500 million tapos 15 million para sa ulo ang liit naman yan sa ulo ni Totoy. Grabe talaga ang kalakalan sa sindikato mga kababayan, no, sa underground world na katulad nito. Ito pala ay kaanunit sabit eh. Kasi sa huweting, yung weting ay meron ding huweting tong si Atong Ang, kaya pala nagkabangga sila ni Chabit kasi si Chabit ay hari ng wedding eh. Hari ng wedding yun. Kaya pala, nasira daw ang buhay ni Atong Ang kay Chabit. Talagang yung si Chabit eh. Matagal na yun na ganyan. Talagang yun. Mafia yun na di ba? Na kingpin ang tawag doon. Tapos binangga ni Atong, isang bagito noon, hindi napuruhan kaya delikado rin, di ba? Delikado. Sabi nga ni Totoy ay nagkasira-sira ang buhay ni Atong Ang dahil sa ginawa nila noon kay Chabit. Okay, so ito makikita natin kung sinisiraan nila si Totoy, masisira din dito si Atong Ang. Sisirain din siya ni Totoy dahil alam ni Totoy ang kalakalan sa loob ng negosyo ni Atong Ang dahil nga 15 years na na-trusted man ni Atong Ang itong si alias Totoy. Nagkalabuan lang sila dito eh. Meron silang pinag-awayan dito. Ito yung hindi pareho na partihan sa kita sa sindikato. Kaya si Totoy ay yung Bravo Group parang tumiwalag. Hindi natin alam. Basta't meron silang alitan and then nauwi sa treat. Yung i-threat yung pamilya. Kaya si Totoy ay humingi ng proteksyon ngayon sa gobyerno, sa PNP. At nag-apply siya as a witness, state witness, para sa mga nawawalang Sabungero. Kaya hindi natatablan ng kaso itong si Totoy. Meron na siyang immunity. Merong immunity sa kaso yan kapag state witness na. Hindi yan makakasuhan. Kaya kahit anong gagawin na kaso ni Atong Ang, hindi yan tatalab. Pero pwedeng masira ang kredibilidad ni Totoy. Pero
Bakit naman tayo maniwala kay Atong Ang? Mas sira yung pagkatao ni Atong Ang kaysa kay Tutoy. 'Di ba? Ano sa tingin niyo, sino ba ang mas boss mafia? Mafia boss, sino bang gangster? Sino bang leader ng gangster? Si Tutoy ba o si Atong Ang? 'Di ba mga kababayan? Madali lang naman i-analyze 'yan. Ang analogy niyan ay yung hari talaga or kingpin ang siyang nagpasya ng anong mangyayari sa grupo. So yan yun. Nagkataon lang na matapang din si Tutoy at ano yan, milyonaryo pala yan kasi nga kasama siya sa negosyo ngayon noon ni Atong Ang na na itong na-influence siya at marunong na rin magipag-business, kung ano man business si Tutoy. Kaya nga sabi ni Tutoy, bakit ako mag-extortion? May pera naman ako. 'Di ba? Ang kay Tutoy ngayon ay talagang siraan na. Gigibain niya ang kaharian ni Atong Ang. Napakayaman pala na tao to. Kaya bilhin ng ang Supreme Court daw. Kayang kontrolin nito. Kaya Remulla ay medyo medyo nag-break muna konti si Remulla. Pero sa panahon ngayon ni Torre, ni Remulla, PBBM ay lagot talaga itong mga taong to. Alright, patuloy tayo sa ating balita courtesy ng TV5. May naganap ba talagang transaksyon, usapan o text messages na maaaring magpaliwanag sa pagitan ninyo ni Mr. Ang? Kailan kayo huling nakapag-usap? Nakakahiya sa ilabas niya. Kung totoo yung sinasabi niya, ilabas niya. Wala akong, simula noon na tinatawagan niya ako na nagmamakaawa siya sa akin, simula noon na nirecord ko ang mga sinasabi niya, hindi na yan tumatawag sa akin at hindi na nagtitext kasi gagamitin ko against sa kanya yung mga sinasabi niya. Kailan ito nangyari? Kailan lumapit sa'yo, kailan ka tinawagan? A day before, nung nalaman niya na mayroon akong nireport sa DOJ, nalaman niya, nakiusap niya sa akin na doon, mahal na kita bilang anak na kita. Sunduin kita sa airport. Ako na mismo magsundo sa iyo. Ayusin natin to. Kailan ito? Kailan ito, Don? Ang alam ko nito after election, yun ang natatandaan ko. Yung sinasabi mong nakikiusap At saka, siya... Go ahead, Don. At saka yung mga sinasabi niya sa media, ang galing niya magsinungaling. Nanghingi daw ako sa kanya para daw sa panganganak ng asawa ko. Mr. Atong Ang, may pera na rin ako dahil sa negosyo natin. Ayan, yun yung sinabi ko. Kasosyo na nga to sa negosyo kasi ang tagal-tagal na 15 years na nagtrabaho. So ito nga, parang right hand na ni Atong Ang. Milyonaryo to di ba sabi nung apat na titistigo din sa Sabongero na chief of security nila ito at mayaman daw ito. Talagang mayaman na yan dahil nga sindikato Kaya yung panganganak, magkano lang naman ang gasto sa panganganak? 100,000, 200,000 sa mga mayayaman. At sa pobre ay pwede lang 3,000 Sa mayayaman, pwedeng 200,000 kasi mayaman. Sabi nga ni Totoy, may pera ako dahil sa negosyo natin Atong Ang. Ayan, may pera nga si Totoy, sabi nga ng ng mga security guard sa Sabungan ay milyonaryo ito at big time din. Kaya lang ay, ayan, talagang may panahon talaga na magkabangga ang dating magkasangga. Diba? Okay, so ito, tapusin na natin ang bidyong ito courtesy sa atin ng TV5. Hindi, kahit kailan, hindi na ako magmamakaawa sa'yo. Hindi ako magmamakaawa sa'yo dahil ang pinaglaban ko dito, buhay ng pamilya ko, Mr. Atong Ang. Kaya kong patunayan ang sinabi mo, pamilya ko, biruin, napakawalang hiya mo, inaanak mo pa yung anak ko. Ang sabi mo pa, ubusin na yan dahil sakit sa ulo yan.
Para alam mo lang, Mr. Atong Ang. Noon hong sinasabi nyo na nilapitan ka, paanong paglapit, paanong pakiusap? Tinawagan ka ba ni Mr. Ang? Nagkita ba kayo? Nag-usap ba kayo sa telepono? Or mayroon kayong exchanges ng messages? Don. De, tinawagan niya ako. Kaya ko yun ipatrace doon yung Don? ako. Alright, sorry medyo nag-freeze ka lamang. Ayan, talagang napakalaking problema ito ni Atong Ang. Naku, mas mabuti pa nga itong mga janitor lang ang trabaho, di ba? Kasi pag nakasweldo ay iinom lang ng beer, inom lang ng isang bote na beer at happy na at magkantahan na. Dito kay Atong Ang, bilyon-bilyon ang kita, buwan-buwan. Kaya niyang asawahin ng magagandang mga artista. Pero ngayon, sa problema niya, ay daig niya pa ang taong pulubi na walang pera sa problema. Mas mabuti ngayong pulubi, walang utang eh. Ito si Atong Ang, buhay ang utang eh. Ang daming buhay, kaya dami siyang babayaran. Ngayon talagang gugulo ang buhay niya yan kasi nakikialam na ang gobyerno eh. Nakikialam na, kaya gugulo talaga ang buhay. Nako, yan na nga ang sabi sa Biblia na yun nga, money is the root of all evil. Kapag sobrang mayaman, kapag tama-tama lang naman, katulad natin, nagtrabaho lang, yung sweldo katamtaman lang, ano ba naman ang evil na gawin natin, di ba? Hindi naman natin kaya magbayad ng mga tao para mandukot. Si Atong ang dami-daming pera, kaya kaya niyang pakilusin ng kahit kapulisan babayaran lang, hindi kikilos na. Grabe talaga. Pero kung ako, dapat magsisi na ako. Kung ako si Atong Ang, magsisi na lang, o kaya tatakas siya kasi wala na talaga, wala na yung kapanalig niya na dating presidente. Iba na ang presidente ngayon, kaya saan ba siya tatakbo? Hindi China na lang ang tatakbuhan ni Atong Ang. Alright, so dito sa susunod na video ay atin makikita, Don? mapakinggan natin ang sinasabi ni Atong Ang at ng kanyang attorney. Ang problema what is your message to sa mga families ng missing Saboneros na apparently galit na sa inyo kasi kayo yung tinuturo maso? Anong message nyo sa kanila? Malalaman nyo rin na totoo. Siguro sa pag-iimbista niya, may lalabas na totoo dyan. Wala kami kinalaman lahat dyan. Pareho, uulitin ko, sinasabi ko, lahat ng grupo namin, mga disenteng tao yan. Ang hiling lang namin, sabong lang. Ngayon, kailangan lang namin proteksyonan na sarili namin yan talaga. Kaya wala na akong kailangan ng Ngayon, hindi ko na kailangan paliwanag kung ano, hindi namin alam kung ano nangyari talaga dyan eh. Kaya lang, siyempre, masyado na kami bugbog. Kailangan na kami lumabas. Kailangan kami lumaban eh. So, ito ang pagmumukha ni Atong Ang, talagang magaling daw magdrama yan, sabi ni Tutoy, at napakasinungaling. Sino ba naman ang aangkin dyan ang napakalaking kaso yung mas murder eh. Kaya hindi talaga ito aangkin itong chikwa na ito ng kanilang kasalanan. Pero kung atin naman i-analyze, sino bang tao ang kayang mag-utos ng ganun? Na kahit mga PNP ay inutusan na dukutin si Lasco, 'di ba? Tapos 500,000 daw ang bayad doon sa ganun. Sabi ni Tutoy, sa pagdukot lang 500,000 kaagad. Di pera na, 'di ba? Kaya kikilos talaga yung mga iskalawags. Ngayon, kung sabihin natin na hindi si Atong ang mastermind diyan, sino pa ba sa kanilang circle? Yung A o Alpha Group, Bravo Group, Charlie Group, meron pa bang mas mayaman doon na kayang magpaikot ng mga tao? Wala na, ito na eh. Kaya siya talaga, sabi ni Tutoy, hindi ako ang nagsabi nag-second motion lang tayo. Sa palagay ko rin. Kaya, ito dapat talaga iwasan ng kayong mga mayayaman dyan na nakapakinig ngayon sa atin. Ay mag-ingat-ingat na kayo, huwag kayong pumasok sa mga ganitong negosyo.
tama na yung maraming pera, huwag nyo nang damihan pa. At huwag na kayong pumasok sa ganito na sindikato, di ba? Magnegosyo ng malinis na klaseng negosyo para malinis din ang konsensya. At walang maghahabol sa atin na multo, walang maghahabol na batas. Alright, sa mga kababayan, ano sa palagay nyo? Si Atong Anga ba ang culprit, ang mastermind sa mga nawawalang sabungero? Paki-comment sa ating comment section. At sa mga bago pa lamang sa channel na nakabisita, huwag niyong kalimutan i-subscribe ito. Malaking tulong ang inyong pag-subscribe at pag-like sa ating videos. Hanggang sa muli, maraming salamat and God bless our motherland, the Philippines.